Paano iwasan ang manyana habit? Kaya natin itong tanggalin sa ating mga nakasanayan, sa ating sarili? Samahan niyo ako sa video na to at talakayin natin ang mga simpleng paraan kung paano labanan ang manyana habit. Mas magiging produktibo tayo pag nawala or naiwasan natin ito. Magandang araw sa inyo dyan. Ako po si Jan De Lucero, isa pong entrepreneur. Medyo matagal-tagal na rin po tayo sa mundo ng pagnenegosyo. At bago po tayo mapunta sa ating pag-uusapan, ikukwento ko lang po sa inyo saglit yung mga pangyayari sa buhay natin na mai-relate natin sa ating paksa. During my kabataan days kasi, di ko namamalayan na itong procrastination or yung manyana habit, isa na sa aking mga nakakasanayan. Lalo na sa mga tambay moments natin. Sa akin, ang daming sitwasyon na nasasayang ko na lang yung oras dahil sa manyana habit. Guilty po ako nito. Kahit nung mga estudyante days ko, buong araw, weekdays, Monday to Friday, nasa eskwelahan tayo. Tapos weekends, Saturdays, Sundays, yun yung mga oras ng mga personal nating gawain. Pati yung mga assignments, di ba? O gawaing bahay. Madalas po itong nangyayari sa akin noon. Yung Sabado at Linggo na naging komportable ako kasi walang klase, ang dami ko pa rin pala talagang gawin sa mga araw na yan. Lalo na pagtambak yung assignments, labahin, at iba pang gawain. Ito na pumapasok yung mga gawain sa araw ng Sabado na ipinagpapabukas ko. Kasi nga, Sabado may bukas pa, kaya halos walang magawa kahit dapat maraming ginagawa. Tapos may sisingit pa na mga lakad, ibang ganap, or mga okasyon. Kaya dahil sa procrastination ay yung mga dapat mong ginagawa or gagawin. Kaya yun, ang posibleng nangyayari doon sa mga last minutes or sa mga ilang oras na lang sa huling araw na yon ng linggo, gagawin mo halos ang lahat ng dapat mong gawin sa loob ng 2 araw dahil halos wala ka na ring oras. Kaya ito yung nagiging dahilan na itatawag nating natatambakan. Kung sa estudyante, tambak yung mga gawaing bahay, posible mangyayari yan sa susunod na weekends na naman. Kahit sa mga trabaho, kung hindi mo nagawa yung mga dapat mong gawin sa weekends na yan, madadagdag yan sa mga susunod na linggo. Yung usapang weekends, yung mga bagay na dapat kong gawin o kaya kong gawin ng Sabado, tinatapos ko or ginagawa ko na. Para naman, sa araw ng linggo, medyo bakante na ako. At kung minsan, kung may sisingit man ng mga lakad, pangyayari, o kung ano man, may oras ako na pwede kong gawin ito at asikasuhin. Medyo mahirap itong gawin. Talagang may proseso. Pero dapat at kailangan talaga natin gawin para mas maging productive tayo. Kaya ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga simpleng paraan. Pero honestly, hindi din to ganun kadaling gawin. Mga paraan para maiwasan o kaya nating tanggalin yung manyana habit sa ating sarili. Isang paraan para maiwasan ang manyana habit or procrastination, i-organize or i-prioritize ang mga gawain. Isa sa mga dahilan ng manyana habit or kaya pinagmamayana natin yung mga gawain o ibang gawain ay dahil sa abala tayo or madami talaga tayong dapat gawin or gawain na nagsasabay-sabay dumating or natambak na ng mga gawain. Kaya kailangan nating i-organize ang mga ito. Alamin kung saan yung mga dapat unahin. Alamin kung ano yung mga importante, urgent, hindi masyadong urgent, o yung mga emergency na kailangan talagang matapos. Sa pamamagitan nito ay mapaprioritize mo yung mga unang gawin o mga susunod na mga gawain. Isa pang paraan para maiwasan ang manyana habit, huwag masyadong perfectionist. Huwag matakot sa pagkabigo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit pinagpapaliban natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kasi natatakot tayo na baka mali yung gagawin natin, hindi okay yung gagawin natin, or baka hindi maganda yung kinalalabasan ng gagawin natin. Masyado tayong perfectionist. Kaya ang dapat gawin dito, try it now. Ngayon na mismo, dapat mong gawin ito. Kung alanganin ka sa resulta ng gagawin mo, huwag masyadong mag-alala. Try it now. Gawin mo na ngayon. Kung sa mga takot at duda sa sarili, ang solusyon natin dito ay i-try or try it.
Dito naman sa Manana Habit, dapat try it now. Ngayon mo talaga gagawin ito para hindi na magtambak-tambak pa. At kung hindi mo talaga nagustuhan yung kinalalabasan ng iyong ginagawa, pwede mo namang baguhin or ulitin. Basta importante, maiwasan natin yung manyana habits or procrastination. Isa pang simpleng paraan para maiwasan ang manyana habit ang umiwas or alisin ang mga distraction. Ito yung mga madalas na dahilan kaya napagpapaliban natin yung ating mga gawain. Nagiging tamad tayo dahil sa mga distraction. Kung meron kang mga dapat gawin, dapat iwasan mo muna yung mga distraction. TV, cellphone, at iba pang hindi productive na mga gawain. Hindi natin namamalayan na atin ang nakasanayan or nagiging habit na ang mga gawain ito kahit hindi naman ganun ka produktibo. Dapat na nating baguhin ito bago pa lumalim dahil mahirap na itong baguhin pag lumipas na ang panahon. At ito po ang mga iilang paraan para maiwasan ang manyana habit or procrastination. Simpleng-simple lang po ito pero hindi po ito ganun kadaling baguhin. Lalo na pag nakasanayan na. Kaya matinding labanan talaga to sa ating sarili. Niwala din kasi ako, yung manyana habit, isa din sa mga balakid sa tagumpay na gusto nating makamit sa buhay. Ang procrastination ang isa sa mga dahilan or nagdudulot ng pagkawala ng pagkakataon sa ating sarili or yung mga opportunities na hindi natin nagagrab. Dahil sa manyana habit na ito, hindi natin nagagawa or ginagawa yung mga kapakipakinabang na mga bagay na dapat sana mangyari sa ating buhay. Kaya kung aware kayo na habit nyo na to, isikapin yung mabago ito bago pa maging huli ang lahat. Iilan lang po yun sa mga simple at effective na mga paraan para maiwasan natin yung manyana habit. Posibleng may mga alam pa kayo dyan or mga naranasan, kaya comment down below para naman po madagdagan yung mga paraan para maiwasan natin itong hindi magandang nakasanayan. Sana po ay may natutunan at inyong nagustuhan ang video na ito. And for more kapaki-pakinabang na videos, you may subscribe our YouTube channel, John De Lucero, and please share. And also, you can follow, like, and share our Facebook account para sa mga mas kapaki-pakinabang na videos. Gawin po nating sulit and productive yung tambay moments natin dito sa social media. Meron din po tayong Facebook community, ang kapaki-pakinabang na tambayan or community. Doon po pwede po kayong mag-share ng inyong mga magagandang contents. Pwede din po kayong mag-share ng mga story niyo sa buhay na posibleng kapupulutan ng aral ng ating mga kapaki. Sana inyong napakinabangan. Sana okay kayo dyan. Maging okay kayo dyan. Ulit, ako po si Jan. Daghang salamat.